Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, as promised, gagawin natin ang love reading. Pero hindi to based sa Sun, Moon, or Rising nyo. This is for Virgo, for November. Pero, based ito sa Venus sign. Kung hindi mo alam yung Venus sign mo, ngayon pa lang, stop watching. I will refer you to a video that you can click. Ayan. And doon mo muna panoorin paano mo makuha yung Venus sign mo. Dahil kung ibe-base mo lang ito kung anong araw ka pinanganak, dahil Virgo ka nun, hindi ito para sa'yo. But for those who have the the Venus sign, Virgo in Venus, this is the reading para sa'yo. So please note that this is for guidance purposes. You have your free will, you use it wisely. At sa mga bago po sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Okay? So, for in-depth readings po, yung mga extended readings natin and priority during live, you can click on the join button sa baba. And also for donations, you can use either the thanks button or yung GCash or Maya numbers in the bottom of the screen. Okay, so Virgo in Venus. So may mga Virgo in Venus. Para sa inyo to. So let's check muna yung overall energy for November for love. When you say love, lahat ng aspect iikutan natin na hindi lang ito yung tungkol sa jowa. It could be any type of connection. Pwedeng kaibigan, kapamilya, katrabaho. So any type. We will be focusing on it. So your overall energy is the Two of Pentacles. Two kasi, this is the number of balance and the number of partnership. Habang si Pentacles naman, about the element of the earth. So, anything na tungkol sa physical. So, what can we read in your card? So, overall energy mo, kasi two, we have your reverse in two eh. So, this is about, Virgo, tungkol to sa individualism mo. Ito na yung moment na kung saan bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo naman na medyo sabihin na lang natin, mag-isip-isip. Tama pa ba yung mga ginagawa mo? Tama pa ba yung ini-invest mong oras doon sa mga tao? Tama pa ba yung sacrifices? Is it baka too much na to? Too much investment. Kasi may tinatawag tayong ROI or the return of investment. Kasi we're living in a world, no, nakatira tayo sa mundo na kung saan ang mga bagay balanse. Hindi pwedeng na puro bigay ng bigay. 'Di ba? At one point, ang isang balon, kapag laging kinukuha ng tubig at wala siyang way para i-replenish yung sarili niya, wala siyang walang source of water para mapuno yung balon, matutuyo yun. Madadry up. Ending, magiging walang silbi. Yun yung iniiwasan ng universe para sa'yo this coming November. Na masyado kang maging mapagbigay. And ang ending, ikaw yung may iwan ka, tas walang-wala ka na. So, it's very wrong. Tingnan natin anong sinasabi ng oracle cards mo. We're using two sets of oracle, the dark mirror and work your light. So, tingnan natin both sides, the light and the dark. Simulan natin sa darkness. Ano ba sinasabi ng darkness sa'yo? So, we have here the colorless angel. Ayan na nga. And alone in the world. Well, hindi naman exactly darkness na masama. Kasi, sabi nga, without darkness, hindi mo ma-appreciate ang light. Yin-yang, di ba? Next time gusto ko magkaroon dito ng yin-yang na malaki. So, andoon yung punto na the darkness is also calling you back. Yung dilim, pinapapunta ka doon. With the colorless angel, if you will notice, yung moons, pareho siyang half moon. Meaning, incomplete ka ngayon. This coming November, this will be a month kung saan everything is incomplete. Parang kailangan mo munang bigyan talaga ng chance yung sarili mo na mabuo. And hindi maganda na ginagawa natin na ginagamit natin ibang tao para mabuo tayo. The wisest and bravest people
Iyon yung mga tao na kaya lang buuin yung sarili nila on their own. Sabi nga ng isang friend ko, you have all the tools that you need. Sabi niya sa akin nung before, matagal na yun na masama yung loob ko. Sabi niya, ko feel na parang sira na yung buhay ko. Wala na opportunities to work on. Tapos sabi niya, no, you have everything that you need. Ikaw lang hindi nakakapansin nun. And true enough, yeah. Kaya na-coil up ko yung sinabi ko nun dati sa sarili ko. Sabi ko, Aero, I will be your own hero. Ako mismo ang magliligtas sa sarili ko. Hindi ako aabot sa punto na gagamit ako ng ibang tao para mabuo ako. And true enough, I was able to do that. Andun ako sa point, umabot na ako sa point, yes, I'm here doing this video. So, andun ako sa point na I'm also helping naman others para mabuo yung sarili nila. Huwag mong hayaan na may ibang taong gumawa ng para sa'yo. Gawin mo to para sa sarili mo. Yes, alone in the world. So, it's sa mga iba sa inyo, gusto nyo muna magpakalayo-layo. Venus, Virgo and Venus. Kung gusto nyo magpakalayo-layo muna, gusto nyo munang, kumbaga, i-focus muna sa sarili nyo mga bagay-bagay. Yun nga, sabi nila, self-love, self-care, mga katagang love yourself, me time. Please, gawin nyo. This is a good time for you to do that. Sa ibang tao, magmumukha kang selfish. Sa ibang tao, magmumukha kang makasarili. Pero, paalala lang, responsibility mo din na asikasuhin yung sarili mo. Responsibility mo na ayusin yung sarili mo. At responsibility mo na gawin mong best version mo lagi yung sarili mo, araw-araw. Kaya isa sa mga gusto kong phrase ng music ni Britney Spears, yung sabi niya din, I'm stronger than yesterday. Now, it's nothing but a mile away. Totoo. Every day, it's a chance where we're gonna maging better ka. Na, andun yung point na taasan mo yung standards mo compared yesterday. Okay lang kahit paunti-unti. Yung tipong on a daily basis, parang 1 point lang. In time, in 1 week, that will be 7 points. In 1 month, that will be around 30, 31 points. As long as there is progress, until ma-reach mo yung level na kung saan you are ready. You nagawa mong buo ulit yung sarili mo. Na, gusto ko hindi ko alam kung nabasa ko yon or narinig ko siya. Parang sabi doon, mahalin mo yung sarili mo na to the point na ang pagkakaroon ng dagdag na tao sa buhay mo ay hindi requirement, kung hindi bonus na lang ng universe. And personally, people who are alone, kaya nila mag-isa, I find them very strong. Kaya nila Hindi sila umaasa sa iba. Ibig sabihin, ganun sila kalakas. Ikaw ba? Anong sabi ng light? So we have here activated earth, power places, ley lines, trust where you're led, and I'm sorry, defenseless, righting past wrongs and uprooting. See, even yung light side ng cards, yun din yung sinasabi. When you say activated earth, ito kasi yung tipo na hanapin mo yung sarili mo in nature. Yung mga tao na gusto nyo talagang lumabas muna sa comfort zone nyo, gusto nyo munang mag-explore, mag-try ng mga different na lugar, magpunta, sabi natin, sa may dagat, sa bundok, or may bagong park, or may bagong kainan, o meron kang gusto mapuntahan na bagong pasyalan, please do. Pero more likely, as sinasabi din ng cards dito, it will be better na you will be connecting with nature. It will be better na yung pupuntahan mo is kung saan pwede kang makakonect with Mother Earth and allow Mother Earth's healing to take place. Mas mabilis yung healing process. Try mong gawin minsan yung, di ba, ewan ka, pansin nyo, kapag sa may dagat, syempre madalas nakapaa tayo, iba yung pakiramdam di ba, pag tinanggal mo yung shoes mo, inapak mo sa buhangin, iba yung energy Iba yung pakiramdam, iba yung influx ng blessings, ng healing. There's something being change in you. So, pwede mo rin siyang gawin sa grass.
ako ginagawa ko yun dati sa circle. So, minsan pagdating, minsan nagpa-find time ako pumunta nun, sa Quezon City pa ako. So, may mga grass parts doon. So, inapakulim pa ako sa grass. Iba. So, nature does have healing. So, I'm sorry. So, andito yung point. You know what? When you say I'm sorry, the first person na kailangan mong patawarin is yung sarili mo. Kasi, hindi yan mawawala sa'yo, yung sarili mo. Forgive yourself na naging mahina ka nun, na nagkamali ka ng decisions, na hindi ka nagsalita, wala kang ginawa. Because you were younger back then. Hindi ka ganoon katalino pa, hindi ka pa ganoon karunong, wala ka pang masyadong lakas ng loob. Then, forgive yourself at that point, and then make a promise do sa younger self mo. Make a younger the promise na you will do better. Na hindi mo siya i-disappoint. Na hindi mo siya hahayaan na hindi mo hahayaan maulit-ulit. And ask for the wisdom na nakuha ng younger self mo, na ipasa sa'yo para magamit mo to build a better future. So this November is all about your healing time. It's all about you. Puro ikaw muna. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan yung mga readings natin. They're for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new to the channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And for in-depth readings po and priority during live readings, you can click the join button sa baba and become a member. So may access ka sa extended reading. And of course, kung hindi mo alam kung ano yung Venus sign mo, sa dulo ng video meron tayong link din para dito. For support and donations, you can use the thanks button or yung ating GCash or Maya numbers on the bottom of your screen. Venus in Virgo, ano ba yan? Maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And mula dito sa Latinidad Benguet, with Mikay Noodles, you have a great day. Thank you.